pamamagitan ng lahat ng bagay. At kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng ito. Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na aming pinagkatiwalaan ng aming buhay. Alam po namin na sa iyo, Panginoon, ay mayroong katagumpayan, mayroong kagalingan, Panginoon. Mayroong kaligtasan. Lord, thank you for your love at sa araw po na ito, kami patuloy na magpupuri, sasamba sa iyo, sama-samang itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Pangalan mo, Jesus. Walang kapantay at wala nang hihigit pa, Lord God. Lord, maraming salamat po. Ang aming pong puso, ang aming buhay ay para sa iyo. And all glory and honor belongs to you, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lang, Jesus. Amen! Amen! Pamitan po natin ang ating Panginoon. We worship you, Lord God.
sa'yo, aming Panginoon, magpakailanman. Patuloy po kaming magpapasalamat sa iyong pag-ibig na hindi natatapos, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamahal, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Ama sa aming mga buhay. Thank you for being our Father, our friend, and of course our Savior, our Lord Jesus.
Itataas ang iyong dakilang pangalan sa aming pong kalagitnaan. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng himala at Ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Lord Jesus, we worship You. We lift up Your name. We magnify Your name. Declaring, O God, that in that name, every knee will bow down. Every tongue will confess that You are Lord. Ikaw ang hari ng mga hari at Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Sa oras na ito po, Panginoon, muli kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at muli kami ay iyong idinako sa bahay panambahan upang patuloy na Ikaw ay aming mapapurihan, masamba, madakila at maparangalan. Sa umagang ito po, Panginoon, aming dalangin na patuloy kang mangusap sa aming pong mga buhay at aming pong mapakinggan ang iyong tinig sa umagang ito po, Panginoon. At kami po'y naniniwala na ang bawat salita na mahayag sa aming pong kalagitnaan ay muli magpapatatag sa aming pong mga buhay. Muling magpapalakas sa aming pong pananampalataya. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, aming inaanyayahan ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. At Ama, lahat ng iyong mga anak ay iyong pagpapalain, iyong kakatagpuin upang sa kanilang pag-alis sa lugar na ito, ang kanilang buhay ay iyong pinagpala, iyong binago, at iyong pinalakas. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang umpisa, ang kalagitnaan, at ang dulo ng gawain ito. At sa iyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Pwede bang sabihin ko sa iyong katabing kapatid? Ako'y masaya, patabi kita ngayon. Amen. So patuloy tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon dahil tayo po ay dinala ng ating pong Panginoon sa lugar na ito upang patuloy na siya po ay ating pong bigyan ng parangal, papuri at pagsamba dahil ang Diyos ay karapat-dapat paglagakan ng ating pong papuri at pagsamba. Medyo dalawa lamang po yung ating pong binuksan na ating pong aircon kasi kanina po bago po tayo magsimula, yung ating pong kontador po doon ay medyo nagkakaroon po ng loose. Kaya bumibigay po pagka binuksan po natin ng lahat ng ating pong mga aircon. So, pero naniniwala po ako na bagamat medyo merong kunting init yung ating pong lugar, pero yung puso naman po natin ay excited na lagi na tumanggap ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Noong nakaraang linggo ay ating pong pinag-aralan kung ano yung mga bagay na kailangan po natin gawin upang tayo po ay patuloy na makapaglingkod at makapagpatuloy sa ating pong paglalakbay, sa ating pong mga buhay, na kahit na tayo po ay dumarating sa tinatawag na crossroads ng buhay po natin. At itinuro po sa pamamagitan ng salita ng Diyos noong nakaraang linggo na pag tayo po ay nandun na sa crossroads ng buhay po natin, ay alam natin yung ating po mga dapat gawin
upang sa ganon ay patuloy po natin makamit ang katagumpayan at ang pagpapala ng ating pong Panginoon. At noong mga sumunod po na mga linggo, pinag-aralan din po natin yung tinatawag na seasons and cycles. Na sa buhay po natin, may mga season na dumarating at inaalaw ng Diyos na kailangan po talaga nating tanggapin. At doon sa mga season na yon ay kailangan po nating ipagkatiwala ang Diyos. Dahil walang pangyayari panahon na dumarating at nangyari at dumating sa buhay po natin na hindi ito pinahintulutan ng ating pong Panginoon. That in every seasons and cycles sa buhay po natin ay meron pong kaakibat na pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. And then, yung pinakahuli, yung bagong dating po ako, ang pinag-aralan po natin ay yung salitang Ebenezer. Na doon sa salitang Ebenezer ay ipinakita ng Diyos that the word Ebenezer is the rock of our help. Siya ang ating pong matibay na buhok, ang ating tagliang tulong sa lahat ng panahon. And this morning, ay aking pong nais na ibahagi sa inyo ang salitang Shamgar. Shamgar. Na ang salitang Shamgar, ito'y pangalan ng isang tao. At ang salitang Shamgar ay 2 beses lamang po itong nabanggit sa buong kasaysayan po ng Biblia. Pero itong pangalan ito ay merong kaakibat na matinding pagkilos at paggalaw ng Diyos sa kanyang buhay. At bagamat hindi na po naulit at hindi mo na mababasa ang kanyang pangalan sa mga sumunod na mga panahon at mga libro sa banal na kasulatan, pero ang kanyang ginawa at ginawa ng Diyos sa kanyang buhay ay mananatili at ito ay hindi makakalimutan at patuloy na pag-uusapan sa mga susunod na mga panahon. Amen? Dahil hindi po mahalaga yung pangalan, kundi ang mahalaga yung kanyang ginawa at ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay merong kanya-kanyang pangalan. Ang pangalan ko po ay Ferdinand. Na kung iyong susuriin maigi, ang pangalan Ferdinand, ang ibig sabihin nito ay Voyager. Sa ibang translation, ang salitang Ferdinand ay traveler. Amen? Kaya hindi na po kayo magtaka kung bakit ang inyong pastor ay alis ng alis. Okay? Yun po yung salitang Ferdinand. At alam ko po, sa bawat isa po sa inyo, ang bawat pangalan nyo ay meron pong kaakibat. Ibig sabihin po niya. Dahil naniniwala ang ating po mga magulang na sa bawat pangalan na yan ay meron kaakibat na pagpapala mula sa ating po Panginoon. Amen? So, buksan po natin ang ating po mga Biblia sa aklat po ng Judges chapter 3 in verse 31. Sa Tagalog, hukom. Sabi po dito in Judges chapter 3 verse 31, after Ehud, Shamgar, son of Enan, saved Israel. Shamgar killed 600 Philistines with a sharp stick used to guide oxen. Sa Tagalog, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anak. Iniligtas niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Pilisteo sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka. Alam niyo po, minsan sa ating po mga buhay, napapaisip po tayo, bakit kung sino pa yung sa tingin natin na walang kakayanan, kulang sa kaalaman, kulang sa edukasyon, ay siya pa yung ginagamit ng ating pong Panginoon. Na minsan yung bagay na yan, yung kalalagayan na yan, ay mahirap po nating tanggapin. Kasi minsan, pag gagamitin natin ang ating po mga sariling kaisipan at sarili po nating mga paningin at pananaw, sasabihin natin, mas qualified ako kesa
mas qualified ako kaysa sa kanya. Kasi ako edukado. Ako merong master. Ako ay merong mas mataas na pinag-aralan. Mas makisig ako sa kanya. Kung sa tindig lamang ay mas okay ako. Kung sa itsura ay mas qualified ako sa kanya. Di ba sa ating pong kapanahunan, kahit noong unang panahon, sa kalakaran ng mundo, pag ikaw ay nag-apply ng trabaho, ano ang unang qualification? Ano ang unang tinitignan sa resume mo? Sa biodata mo, ano ang unang tinitignan? Una, yung educational background mo. Pangalawa, yung physical mo. Pangatlo, yung experience mo. Paano kung yung tatlong ito wala ka? Hindi ka na matatanggap sa trabaho at yun yung katotohanan sa mundo. Pero sa ating pong Panginoon, bagamat mahalaga yung educational background, mahalaga yung personal o yung looks po natin, mahalaga yung mga experience po natin. Pero ang Diyos ay hindi nakatingin sa mga ganung bagay. Hindi yun ang number one na pamantayan ng ating pong Panginoon. Bagkus ang Diyos ay laging nakatingin sa puso ng tao. Amen? Dahil ang Diyos, ang lagi na tinitignan ay yung puso ng tao. Yung kanyang faithfulness sa Diyos, at kung paano siya willing na sumunod sa anumang bagay na ipagagawa ng Diyos sa Kanya. Tandaan po natin na ang pamantayan ng mundo ay ibang-iba sa pamantayan ng Diyos. Na ang kaisipan ng tao ay ibang-iba sa kaisipan ng ating pong Panginoon. Kaya nga magtataka po tayo, minsan may mga pangyayari at mayroong mga kilos at galaw ang ating pong Panginoon sa buhay ng iba, maging sa buhay natin na mahirap po natin unawain at mahirap pong ipaliwanag. Dahil yun po yung katotohanan. No, God's ways is higher than man's ways. Higit na mas mataas ang pamantayan ng Diyos kesa sa pamantayan ng tao. So dito po, kung ating pong pag-aaralan mabuti, itong si Shamgar ay isang ordinaryong tao. Si Shamgar ay, kung iyong titingnan, hindi siya qualified to become a judge during that time. Kasi noong mga panahon na yon ay wala pang hari na upang manguna sa bayan ng Israel. Dahil sa tindi ng mga pinagdadaanan na oppression, matinding pinagdadaanan na pagsubok ng mga Israelita noong mga panahon na yon, kasi kaliwat kanan ang panggigipit na ginagawa ng mga kaaway, lalong-lalo na ng mga Filisteo sa kanila. So wala pang hari na mangunguna sa kanila. Ang meron lang noon ay judge o hukom. At si Shamgar ay pangatlo sa mga naging hukom noong mga panahon na iyon. Pero before Shamgar became a judge, a third judge during that time, si Shamgar po ay isang magsasaka. He was a farmer, a former farmer, okay? Na ang kanyang trabaho ay magbungkal ng lupa. Ang kanyang trabaho araw-araw ay magtanim at mag-alaga ng mga hayop. At sabi ganoon, ang lagi niyang kasama, ang lagi niyang hawak-hawak ay isang oxen o isang baka na ginagamit niya sa pagbubungkal ng lupa. Okay? So yan, si Shamgar. Isang ordinaryong tao, isang tao na hindi qualified na maging judge, isang tao na hindi qualified na maging warrior, walang kakayanan dahil isang ordinaryong tao lamang at isang ordinaryong magsasaka lamang. Pero tingnan niyo po, why in the history of the Bible, maging noong unang panahon, kadalasan, karamihan ng mga ginagamit ng ating pong Panginoon at kinilusan ng Diyos ang kanilang buhay ay mga taong hindi qualified sa paningin
ng tao. Yung iba nga si Moises, nung ginamit ng Diyos, sino si Moses? Bago siya tinawag ng Diyos at nagkaroon siya ng personal encounter sa Diyos doon sa isang bundok at nakita niya ang isang puno na anyong nasusunod. At doon kinatagpo siya ng Diyos. Sino siya noon? Siya ay isang hamak lamang na tagapagpastol ng mga tupa. At si Moses, siya ay bulol. Kaya kailangan niya pang gumamit ng kanyang tagapagsalita. So makikita po natin na lahat ng karamihan ng ginamit ng Diyos noon, kung gagamitan natin ng ating mga pisikal na paningin at ng ating pong mga sariling pangunawa, hindi sila qualified kasi meron silang kapintasan. Meron silang kahinaan. Pero sila'y kinilusan, ginamit ng ating pong Panginoon. Anong sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1? Beginning verse 27. Sabi ganoon sa Weekend English, but God choose what is foolish in the world to shame the wise. God choose what is weak in the world to shame the strong. Sa Tagalog, sa verse 27, sabi ganoon, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. In verse 28, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. In verse 29, kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Amen? Wala daw sino mang pwedeng magmalaki sa harapan ng ating pong Panginoon. Kasi, pag ang isang tao ay matindi na yung kanyang accomplishment, yung kanyang educational attainment, may posibilidad na ang tao na yan ay magmamataas, magmamayabang. Kadalasan, masyado na niyang inihiwalay ang kanyang sarili sa iba. Kasi tingin niya, hindi siya kwalipikado doon sa mga tao ito. Kasi ang tingin niya sa kanyang sarili ay mas mataas siya. Pero, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, kadalasan ginagamit ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, kinikilusan ng Diyos ang mga tao na sa tingin nila ay mahihina, walang kakayanan, upang ipahiya yung mga tao na sa tingin nila sila yung palipad. Na sa tingin nila sila yung dapat nandoon. Diba? Kaya minsan, ang tao nag-aaway. Ang tao nagkukumpara niya ang kanyang sarili sa iba dahil nakatingin siya sa ganoong mga kalalagayan. Sa ganoong pamantayan. Pero ang Diyos iba, ginagamit niya, naalala niyo po, si Pedro. Sino ba si Pedro bago siya naging disipulo ni Kristo? Isang mangingisda. Okay? Yung iba, may kanya-kanyang buhay. Bakit hindi ginamit ng Diyos at tinawag ng Diyos yung mga iskriba, yung mga Pariseyo, yung mga may alam sa batas ni Moses? Bakit hindi sila mga tinawag ni Jesus na kanyang 12 disciples to turn the world upside down? Bakit hindi sila? Kasi iba ang pamantayan ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, iba ang pamantayan ng Diyos. Kaya huwag kang maingit sa akin. Amen? May pamantayan ng Diyos.
makikita po natin, God used the nameless and uneducated person. Ulitin ko, God can use the nameless or uneducated person. Bakit po sinabing God can use the nameless? Alam niyo, sa history ng Biblia, merong mahigit 700 babae na hindi binanggit ang kanilang pangalan na kinilusan at ginamit ng Diyos sa kasaysayan ng Biblia. Hindi man lang binanggit ang kanilang pangalan, pero kinilusan ng Diyos. Ginamit ng ating pong Panginoon. Ang Diyos ay naghimala sa kanilang mga buhay. At dahil ang Diyos ay naghimala sa kanilang mga buhay, ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus ay lalong naitanyata at nakilala. Okay? Paano kaya kung ang gagamitin ay ang ating pong presidente? Siyempre, sasabihin, presidente siya. Pero kung ang gagamitin ay yung ordinaryong nagtitinda lamang sa lansangan, pero pag tumayo, ang tao ay nanginginig at nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon, sasabihin ng tao, ay, grabe ang kapangyarihan at kilos ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, inaalaw ng Diyos to use the nameless and also the uneducated person, hindi para makilala yung tao na yun, kundi para lalong maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa buhay po natin, hindi po mahalaga kung sino ka, ano yung educational background mo. Ang mahalaga, kikilusan ka ng Diyos, dadaluyan ka ng kanyang kapangyarihan, gagamitin ka ng Panginoon, dadaloy ang kanyang biyaya sa iyong buhay para sa iyong buhay ang makita ay ang ating po Panginoon. Ang maalala, yung pangalan ni Jesus, hindi yung pangalan ni Pastor Fer, kundi yung pangalan ng ating po Panginoong Jesucristo. So in the Bible, God used more than 700 unnamed or nameless women. God used these women for His glory. Naalala niyo po yung babaeng doon sa babaeng balo, doon sa Sarita, na inutusan ng Diyos na pagpunta ng isang propeta ng ating pong Panginoon ay bibigyan niya ng pagkain. Hindi nga natin alam kung anong pangalan niya, basta sinabi lang, balo doon sa Sarita. Pero yung kanyang ginawa, na yung kagiting niyang langis at harina, ay kanyang niluto para sa propeta ng ating pong Panginoon, naranasan niya yung overflowing and increase sa kanyang pong buhay, na simula noon, hindi na siya naubusan ng pagkain ng harina na iluluto at langis na kanyang gagamitin. At yung kanyang ginawa na yun ay hindi nakalimutan at laging pinag-uusapan. Mawala na tayo, pero yung mga susunod na henerasyon, yung ginawa ng nameless widow na ito ay patuloy na maaalala na siya ay kinilusan ng ating pong Panginoon. Amen? God is not interested of your educational background, your resume, or even what is your family is. Di ba, kadalasan, ang tao nagyayaman eh. Hindi nyo ba alam, ang apelyido ko ay si ganito. Di ba? Minsan, masyado tayong proud ang apelyido natin ay may kaakibat na royal blood. Amen? Di ba? Noong unang panahon yung pamilya na yan, yung apelyido nila, royal blood yan. Pero pare-paras lang naman ang kulay ng dugo. Amen?
Di ba minsan tayo, nag-iiba yung ating pananaw sa ating mga buhay pag ang apelyido natin ay ganito. Dahil yung apelyido ng ating ninuno noon, yung apelyido nating taglay ay kinikilala noon. Sila ay merong posisyon, merong authority. Kaya minsan nag-iiba tayo. Pero alam niyo sa ating Panginoon, hindi po mahalaga kung anong apelyido mo. Hindi pinag-uusapan, in God's kingdom, hindi pinag-uusapan kung anong apelyido natin. Iisa lamang ang mahalaga. We are God's children. Amen? Sa harapan ng Diyos tayo ay pantay-pantay. Yung inilaan ng Diyos sa bawat isa ay pare-parehas. Si Kristo'y namatay hindi lamang sa ilan, hindi lamang sa ilang pamilya. Si Kristo'y namatay para sa lahat. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Sino pang ginamit ng ating Panginoon maliban doon sa babaeng balo sa Sarita? Yung isang Israelitang katulong ni Naaman. Di ba sabi doon? An Israelite maid of Naaman. Anong yan ang ginawa? Siya ang nagsabi patungkol sa isang propeta ng Diyos na merong kakayanan na si Naaman ay gumaling sa kanyang ketong, sa kanyang sakit at karamdaman. Siya'y ginamit ng Diyos. Hindi niya itinago yung kanyang nalalaman na merong isang propeta ng Diyos, na itong propeta ng Diyos na ito ay ginagamit ng Diyos. At yun nga nangyari. Nilapitan niya si Naaman at sabi niya, "My master, meron akong kilalang lingkod ng Diyos o propeta ng Diyos na pwedeng ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman." At alam naman natin yung kwento. Nung pinatawag itong propeta ng Diyos at sinabi ng propeta ng Diyos kung anong gagawin ni Naaman. Diba? Siya'y lumublog sa isang ilog na yung tubig ay marumi. Pero wala doon sa maruming tubig. Ang importante, ikaw ay willing na sumunod at ang Diyos ay kikilos at ang Diyos ay maghihimala. Kapatid, yun ang mahalaga. Willing kang sumunod. Willing kang sumunod upang maranasan mo ang himala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Meron pa? Isang nameless, uneducated, at batang-batang lalaki na hindi niya pinagdabot ang kanyang baon na 2 isda at 5 tinapay. Alam niyo sa Biblia, hindi natin makikita kung anong pangalan ng batang ito. Basta sinabi, there is a little boy na meron dala-dalang 2 isda at 5 tinapay. At ano nangyari? Hindi niya pinagdabot yung kanyang baon. Ibinigay niya kay Jesus. At siya'y kinilusan ng ating pong Panginoon. Siya ang naging daan upang ang libo-libong tao na pagod, nalulupay-pay, gutom, ay nakakain at nabusog. Amen? Nameless na batang lalaki. Pero ginamit ng ating pong Panginoon. We don't know their names, but until now, we still know what they did. Ulitin ko, we don't know their name, but until now, we know what they did. Hanggang ngayon, alam natin. At yung ginawa nila, hindi lang ngayon maaalala ng tao at pag-uusapan ng tao, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Yun yung legacy na meron itong mga tao ito. Nameless. But their legacy
Yun po ang mahalaga. Hindi yung pangalan mo ang mahalaga kasi mamamatay din tayo. Pero ang hindi makakalimutan ng tao ay iyong ginawa na mabuti sa iba. Yung ginawa mo sa ating pong Panginoon. Alam niyo yung iglesia nito, itong ministry nito, darating yung panahon na si Pastor Per, yung mga nangunguna dito, tatanda, manghihina, no? Darating yung panahon kami ay mawawala ng buhay. Pero yung mga bagay na nangyari sa lugar na ito, yung mga bagay na kinilusan ng ating Panginoon, yung mga bagay na hinimalaan ng ating pong Panginoon, mananatili yun. At pag-uusapan ng mga susunod na henerasyon, at yung mga susunod na henerasyon na tatayo dito, ay patuloy na pag-uusapan yung kabutihan at himala ng ating pong Panginoon. The legacy na talagang ginawa ng Diyos dito sa ministeryong ito, sa lugar na ito, at sa buhay ng maraming mga tao. Amen? Sa buhay po natin, hindi tayo pinili, tinawag ng Diyos para tayo ay makilala o mata niya, kundi para siya ay makilala at mata niya. Ulitin ko. Hindi tayo tinawag, pinili, iniligtas, minahal ng Diyos para tayo ay makilala, para tayo ay mata niya. Hindi po. Kundi para sa buhay natin, iisang pangalan lamang ang kailangang makilala at mata niya at maitaas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Darating yung panahon na ang nais na lamang natin sa buhay natin, walang ibang maparangalan, maitaas, mata niya, kundi si Kristo. Because the Bible is so clear that we need to make His name known and be lifted up. Na kailangan nating itaas lamang at ipakilala lamang ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, itong salitang Shamgar, si Shamgar, di ba sabi ko sa inyo kanina, 2 beses lamang nabanggit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Biblia. Una, yun nga yung binasa natin kanina doon sa Judges chapter 3 verse 31. At ganoon din po sa Judges chapter 5 verse 6. Makikita po natin dyan kung paano binanggitin ang pangalan ni Shamgar. At bilang pagpapatuloy, ano ba meron ang pangalang Shamgar? What are the characteristics in that name Shamgar? Shamgar was a man of character and courage. Yun ang meron siya. He has the character and he has the courage. Meron siyang maayos na character, maayos na attitude, maayos na pag-uugali, at higit sa lahat, he has the courage. Meron siyang tapang. Okay? Bakit? Kasi, even though Shamgar was a farmer, but he became a warrior. Ulitin ko. Nung siya kinilusan ng ating Panginoon, he is not a warrior. But he was a farmer. Then he became a warrior. Okay? Ang ganda. Alam niyo ba, anuman pangalan meron tayo, anumang estado meron po tayo, anumang kalalagayan meron po tayo. Tayong lahat, kapatid, ay tinatawag na warrior of God. Amen? We are God's warrior. Kaya nga, pag ikaw ay naging isang Kristiyan,
Kristiyano at mananampalataya, ikaw ay sundalo na ng ating Panginoon. Dahil araw-araw merong pakikipagbaka. Merong digmaan, lagi na kinakarap ang bawat isang mananampalataya at bawat likod ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang tawag sa atin, every time we win the battle, every time we have the victory, dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, anong tawag sa atin? We are more than conquerors. Dahil kay Kristo. Ang isang sundalo ng Diyos, he knows how to conquer. So, ano mang laban meron ka, kailangan makonquer mo yan sa tulong at biyaya at kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Then, and only then, pwede kang tawagin that you are more than conqueror. Kung napagtagumpayan mo ang anumang laban na meron ka sa buhay mo. Problema, pagsubok, struggle, disappointment, kalungkutan, ano man yan, you are more than conquerors. Dahil kay Kristo. And what are the other characteristics of Shamgar? Not only he has the character and the courage, but also Shamgar, he stood his ground against the enemy. Nung siya po ay naharap na sa isang kalalagayan na kailangan na niyang harapin yung tunay na sitwasyon ng bayan ng Israel, bagamat hindi siya sundalo, wala siyang abilidad, wala siyang experience, wala siyang sapat na training para makipaglaban, pero hindi siya tumakbo. He stood his ground. Ulitin ko, nung nakita na niya yung sitwasyon, yung laban na kailangan niyang harapin, hindi siya tumakbo. Sa ating pong mga buhay, pag meron pong pagsubok, pag meron problema, huwag kang tumakbo. Huwag kang sumuko. Huwag mong layuan. Amen? Huwag mong talikuran. Yung iba nga, ako, nung hindi pa ako mananampalataya, nung ako'y laseng mo pa, pag meron akong problema, alam niyo ba kung paano kayo naharap ang problema? Alam. Kasi sabi ko, pag ako'y nalasing at meron akong tama, wala na yung problema. Pero pag nausawang ka na at nawala na yung pagkalasing mo, nandun pa ulit yung problema. Hindi mo pwedeng takasan ang anumang problema at anumang sitwasyon sa iyong buhay. So, same thing with Shamgar. He stood his ground. Nanatili siya. Hindi siya natakot. Hindi niya tinakbuhan. Hinarap niya. Ang isang matapang na sundalo ng ating Panginoon, hindi tumatakbo. At tapang na tao, di atakbo. Amen? Because Shamgar, he has the courage to face every trials, every difficulties in his life. He stood his ground. Hindi yung, takot. Takbo. Hindi po. He stood his ground against the enemy. He offered no excuses for his lack of experience and lack of equipment, but used what he had in his hand. Okay? Bagamat wala siyang experience sa pakikipaglaban,
kanyang ginamit. Hindi siya sanay na meron siyang espada. Wala siyang baril. Amen? Wala siyang anumang gamit na pwede niya panlaban. Meron lamang siya. Anong meron siya? Yung baston na pantaboy ng baka. Pero itong baston na ito ay hindi po basta-basta baston. Itong baston na ito ay mayroong haba na hanggang 3 metro, sabi po ng Biblia. At yung dulo ng baston na ito ay mayroong sharp object, metal object, na kanyang ginagamit. Kasi pag ginagamit niya kasi yung kanyang oxen o yung kanyang baka para pag sa pag-aaral, may mga panahon na yung baka na kanyang ginagamit matigas ang ulo. Amen? So, kailangan niya ng pamalo. At minsan, ang baka, alam niyo kasi dati, meron akong mga alagang baka, kahit pinapalo mo, na ayaw pa rin sumunod. Kahit sinasaktan mo na ayaw pa rin sumunod. Kaya ngayong dulo, nung kanyang baston, nung kanyang pamalo, ay meron sharp object. Para pag hindi talaga sumusunod yung baka, medyo tutusukin niya ng konti. Siyempre, mararamdaman masakit. At hindi lamang ginagamit yun to guide and discipline the oxen, pero ginagamit din po yun para panlinis, pagtanggal ng mga tabo doon sa bukid. Diba? At yun ang ginamit po ni Shamgar as an equipment, as a weapon, para patayin niya ang 600 na Pilisteo. Amen? Mantakin mo, wala siyang espada, wala siyang pana, wala siyang baril. Pero siya'y matapang, hindi atakbo. Amen? Hindi niya sinabi, ay, ito lang ang aking pwedeng sandata. Yung ginagamit kong pangtaboy at pangdisiplina sa aking ginagamit na baka sa aking pag-aararo. Pero alam nyo, yun yung ginamit niya. At nakaya niyang pumatay na 600 na Pilisteo. Anong aral ang pwede nating matutunan dito po sa buhay ni Shamgar? Anong aral? Pero bago po yan, when God used Shamgar, Shamgar was busy plowing the field. Sorry po, baka yan po yung tumatawag na mag-deliver ng ating pong gagamiting TV. Magkakaroon na po tayo ng TV, 75 inches. Okay? Para hindi na tayo gagamit ng projector, doon na po yung gagamitin natin dahil ito natin sa gitna. Okay? Palakpakan natin ang ating TV. Ulitin ko po. When God used Shamgar to defeat the enemy, Shamgar was busy plowing the field. Busy po siya sa pagtatrabaho. Busy po siya sa pagbubungkal ng lupa. Listen, church. God will use a busy person willing to work. God cannot use a lazy person. Ulitin ko. God will use those who are busy working. Because God cannot use a lazy person. Paano ka gagamitin? Tirik ngayong araw, tulog ka pa.
Jesus said, if you want to follow me, deny yourself. Take up your own cross and follow me. Amen? Ulitin ko, salamat sa Diyos, walang tamad. Walang tamad na tinawag ng Diyos na nandito sa apat na sulok ng lugar. Amen? We are all busy working in God's kingdom. Amen? Hallelujah! Kapatid, be ready. God will go into you. Makikita mo, magugulat ka. Gagamitin ka ng Diyos. Dahil alam ng Diyos. Sa tingin ng tao, di ka qualified, pero in the eyes of God, you are more than qualified. Amen! Kapagid, isupo mo lang ang buhay mo sa Diyos, ipagkatiwala mo sa Kanya, and you need to be willing to obey and serve Him. Kapatid, makikita mo kung paano pagpapalain ng Diyos ang buhay mo at lahat ng bagay na mahawakan ng iyong kamay. Pagpapalain ng Diyos. Dahil hindi tayo dinisenyo ng Diyos na tayo talunan. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na tayo ay maging mahirap. Idinisenyo tayo ng Diyos na tayo lagi nagtatagumpay. Amen? But God is not happy to those who are lazy. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, salamat sa Diyos. Hindi ka tamad. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago po ako magtapos, meron tatlong bagay na nais ko pong ibigay sa inyo kung bakit naging matagumpay at itong si Shamgar ay hindi makalimutan ng kanyang ginawa. Unang bagay na dapat natin maunawaan, start where you are. Huwag mo munang pakanaisin, sakala ko magiging masipag pag nandun na ako sa kabilang ibayo. Amen? Maglilingkod ako sa Diyos pag ako'y pinagpala ng ating Panginoon. Maglilingkod ako sa Diyos pag ako'y nasa Amerika na. Kasi maayos lang buhay. Kapatid, start serving God. Start obeying God wherever you are. Kung nasaan ka, simulan mo na. Kasi inilagay ka ng Diyos sa lugar na yan para ikaw ay mamunga. Amen? Dahil lahat ng lugar ay pinagpala ng Diyos. Alam niyo po, nung ako ay kinatagpo ng Diyos at sabi ng Diyos, iiwanan ko ang Maynila at pupunta ako sa Likap, sabi ng mga kasama ko, mga pastor sa Maynila, Pastor, ano magiging buhay mo sa Likap? At saan nga ba yung Likap? Hindi nga na nilalang ko sa inyo Likap. Kahit nga ako, hindi ko alam ko sa inyo Likap. Kahit si Pastora, ayaw niya dito sa Likap. Kasi minsan natulog siya dito, nadikit yung kanyang mga braso sa kulambo, halos lipa rin siya ng napakaraming lamok. At napakadilim ang kalsada ng Likap noong mga panahon na yun. At naalala ko pa nung bagong dating kami dito, ang isa pang umaatin doon pag meron kaming Bible study ay si konsihal at naging Vice Mayor de la Cruz. Anong pangalan na doon? Si Kuya Fred. So, kung titignan mo ng mga panahon na yun, talagang ayaw mo. Pero bakit? Bakit nagkaroon ng ganitong gawain dito? At kayo ay kabilang na. Hindi kailangan mo pa pumunta ng ibang lugar. Kung nasaan ka, doon ka magsimula. Yung negosyo na sinimulan mo, pag mong tinigan, maliit lang to. Hindi yata magtatagumpay, huwag mong tingnan.
Ang tingnan mo, pag yan ay pinagkatiwala mo sa ating Panginoon, ano man yan, kapatid. Huwag mong titignan gaano kaliit yan. Ang tignan mo kung anong magagawa ng Diyos. Dahil naniniwala ka kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka pagtatagumpayin at pagpapalain ng ating Panginoon. Palampakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, use what you have. Kung anong meron ka, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi yung naiingit ka. Pag meron na akong sasakyan, hayo na ako. Eh, paano kung wala kang sasakyan, hindi ka nahahayo? Yung iba naman, Lord, pag pinarami mo itong pera nito, magbibigay na ako ng aking ikapot handog. Kapatid, hindi mo ba alam ng susi? Para maranasan mo ang abundant blessing ng Diyos ng increase at multiplication, yung meron ka, yun ang gamitin mong itanim. Hindi huwag mo hintayin mo muna na marami yung nasa kamay mo. Kung anong meron ka, gamitin mo. Use what you have. At si Shemgar, gano'n ang kanyang ginawa. He used the equipment that he has. Hindi na siya naghanap pa ng pana, ng sibat, o ano pa mga gamit na pandigma. Kung anong meron siya, yun ang kanyang ginamit. At siya nagtagumpay. Amen? Kapatid, pag ikaw ay pinagkalooban ng kunting finances para gamitin mo sa iyong negosyo, magpasalamat ka sa Diyos, gamitin mo yan. Itanim mo yan. At makikita mo kung paano yan lalago. Naalala niyo po, yung 3 tao na pinagkatiwalaan ng pilak. Yung isa 10, yung isa 5, yung isa lang. Yung binigyan ng 10, pinangalakan niya, ginamit niya. So nag-multiply. Yung binigyan ng 5, ginamit niya, pinangalakan niya, nag-multiply. Yung binigyan ng isa, sabi niya, konti. Nakakatakot, baka mamaya pag ininegosyo ko ito, malugi ako. Ano ang kanyang ginawa? Bumukay siya, itinabon niya sa lupa. Dumating yung nagbigay. Wala siyang magbigay na increase. Bakit? Nasa isip niya, konti. Kapatid, ito ang sinasabi ng Diyos. Kung anumang bagay na meron ka, gamitin mo. Gamitin mo. At pag ginamit mo yan with faith, na meron pananampalataya sa Diyos, makikita mo yung increase and multiplication sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And do what you can. Hindi lang ang ginamit ni Shemgar yung bagay na meron po siya, kundi ginawa niya yung mga bagay na kaya niya lang. Huwag tayo maging trying na. Maraming mga tao kaya nadi-discourage, disappointed. Maraming mga tao kaya feeling nila talunan sila. Malungkot sila kasi trying hard sila. Gusto nilang gawin yung mga bagay na hindi naman nila kayang gawin. Ako, kapatid, hindi ko pinipilit yung sarili ko na ako yung tumugtog na instrumento. Hindi na ako wala. Nung nagsimula ako sa Meklat compound, hindi ako marunong kumanta, kaya hindi ako nagpumilit. Ang ginawa ko, tinawag ko si Kuya Nano. Dahil kahit ano sabihin mong kanta, kaya niyang tugtugin. Si Kuya Nano, galakta. Ginawa ko yun. Hindi ako naging trying hard na. Sige, tutugtog ako at kakanta ako. Baka mag-uwian yung mga binabible study ko. Amen? Alam mo naman yun eh. Diba? Use what you have
anointing power sa atin. Amen? At tandaan natin, ang kanyang biyaya ay sapat-sapat sa bawat isa po sa atin. Amen? Why we need to do only the things that we can do? Because God's anointing will flow in your life. God's power, God's anointing will manifest in your life. Amen? Because only God's anointing and power able Shamgar to secure victory over hundreds of Philistines. Kasi kinasiyahan siya ng Diyos. Ginawa ni Shamgar yung kaya niya gawin, pero pinadalo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Shamgar. Kasi kung tutusin, bilang isang normal na isang tao, ang hawak mo lamang ay pagtaboy ng baka, hindi mo kayang talunin ang 600 na Pilisteo, maliban na ikaw ay kasiyahan ng Diyos, maliban yung anointing at kapangyarihan ng Diyos ay dumalo sa'yo. Ganun din po sa ating mga buhay, minsan magtataka ka, nanalangin ka. Na kahit anong gawin mong review, parang hindi po hapasok. Pero nanalangin ka, sinabi mo, Panginoon, samahan mo ako, bigyan mo ako ng karunungan, ipadaloy mo ang iyong kapangyarihan sa iyong abang lingkod, ako'y mag-e-exam. Ngayon magtataka ka, pagtingin mo ng mga questioner, nagtataka bakit kung ano-ano na pumapasok sa isipan mo, at nakikita mo, tama ang iyong sagot. Because God's anointing, God's power will manifest in your life. When God's anointing and God's power will manifest in your life, ito ang maganda. Kung saan ka dinala ng Diyos at dinadala ng Diyos, God will provide His anointing. Where God leads you, God provides His anointing. Okay? Ulitin ko. Where God leads you, God provides His anointing. Magtataka po kayo, ano? Pag ikaw ay dinala ng Diyos sa isang lugar, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Kasi dinala ka ng Diyos doon at siya rin na mag-provide sa iyo ng biyaya at ng kakayanan para magawa mo yung mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin. Amen? Yun, ganun kumilos ang Diyos. At kumilos ang Diyos pag tayo ay lubusang nagtitiwala sa Kanya. Bilang pagtatapos, bilang konklusyon ng ating pong pag-aaral. In this last day, God is still raising up warriors who are willing to answer His call. Ang tanong, are you willing to answer the call of God in your life? Are you willing to say, yes, I will follow you. Yes, I will serve you. Yes, I will obey you. Yes, I will do this. Yes, I will give my life to you. Not only that God is raising up warriors who are willing to answer His call, He is also raising up warriors who will put God's plan before their own. Amen. Ulitin ko. He is also looking for someone that they will put God's plan first in their lives before their own plan. Kaya nga, makikita mo ang tao laging nagtitiwala sa Diyos. He commit everything to God, even their plans. Yun yung mga tao nagiging successful. You will succeed if you continue to allow God to work in your life. God is raising up warriors who will stand their ground in faith, knowing that where God leads, God provides. Hallelujah. We are ready to stand
stood our ground, willing to move in faith, to do whatever God wants us to do. Because wherever God leads us, God will provide. Makikita nyo, siguro nagtataka kayo, bakit kaya? Dati nandun ako sa isang lugar. Pero bakit inilipat ako ng Diyos? Dati nasa Maynila ako, bakit inilipat ako ng Diyos dito sa lugar? Nung ako'y sumunod sa ating Panginoon, doon pa lamang naunawaan. Yung salitang, wherever God leads you, God provides. Kapatid, huwag ka nang matakot, huwag ka nang mag-alala. Ano man ang panibagong buhay na meron ka ngayon, ang Diyos ang may gawa niya. At pag ikaw ay willing na hayaan mo na kumilos ang Diyos sa panibagong buhay o sitwasyon na meron ka, then, and only then, you will find out that wherever God leads you, or wherever God put you, God provides. Amen. God provides. Hallelujah. What a word. God provides. God provides. When the word of God says God will provide, hindi lamang po material blessing. He will provide all your needs. Whatever your needs, God will provide. Like Shamgar. He was a farmer and he became a warrior. And God used him mightily. He is willing to fight. He is willing to stood ground to defeat the enemy, the Philistine. Kapatid, sa umagang ito, ano sa buhay mo, nasa tingin mo, it is worth it na iyong ipaglalaban. It is worth it to fight for your marriage. It is worth it to fight for your family. It is worth it to fight your faith. It is worth it to fight for your future. It is worth it to fight for your worship unto God. Alam nyo, we are so blessed. We are so privileged. Dahil sa bansang Pilipinas, we have so much freedom to worship the living God. In other countries, in China, even in Africa now, maraming mga Kristiyano ngayon na ang kanilang pag-worship sa Diyos, ang kanilang pananampalataya, underground. Sa Africa ngayon, sa Zimbabwe, ilang libo na ang pinapatay ng mga Kristiyano. Kaya nga si President Trump, siya ay nagdeklara na kailangan isalba ang mga mananampalataya doon sa Africa. Nakutos na siya to preserve the Christian, to protect the Christian. Mga minamahal kong kapatid, now is the time for you and for me to be like Shamgar, ready to stand ground, ready to fight what is important to us. We are ready to stand ground because it is worth it to fight for your marriage, to fight for your family, to fight for your freedom, to fight for your faith. It is worth it. It is worth it fighting for. Tayo po tumayo, tayo po yung lumapit sa ating Panginoon. As a warrior of God,
Like Shamgar, before he was a farmer. And then, he became a warrior of God. Willing to fight what is worth it in his life. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming pong napakinggan at tinanggap. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay nag-usap at nangungusap sa bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, that this word, it is worth it to fight for our freedom, for our faith, for our family, for our loved ones, for our marriage, for our relationship. It is worth it to fight for it. Panginoon, sa oras na ito, alisin mo ang takot, alisin mo ang pangamba, alisin mo ang agam-agam na meron kami. Na hanggang ngayon, O Diyos, kami ay takot na tindigan ang isang katotohanan. Kami ay takot na ipaglaban ang isang bagay. Kami ay takot na ipaglaban ang aming pamilya, ang aming relasyon, ang aming marriage. Kami ay takot na ipaglaban yung mga bagay na sa tingin namin, Panginoon, ay napakahalaga sa aming mga buhay. Father God, sa oras na ito, alisin mo ang anumang takot. Because you said in your words na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng katapangan, espiritu ng kapayapaan. Ama, sa oras na ito, i-empower mo ang bawat isa. Lord, ano man po ang kanilang kalalagayan, whoever they are, make them, Father God, as your warriors. Gawin mo silang mga warriors mo, Panginoon, ang bawat isang nandito. Ready to fight. Ready to stood ground. Salamat. Kapag kami, Panginoon, ay nanatili sa iyo, ipapadaloy mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong anointing sa aming mga buhay. Na hindi na namin titignan kung ano yung mga bagay na wala po kami, kundi kung anong meron kami, yun ang aming gagamitin, O Diyos. Na hindi na namin titignan, O Diyos, na kailangan pa namin pumunta sa ibang lugar. Lord, kung nasaan man kami ngayon, kung saan mo man kami inilagay, Lord, sisimula mo kami kikilos at gagalaw. Salamat. Dahil ang katagumpayan ay wala sa lugar. Ang katagumpayan ay wala kung anong bagay na pwede pang maidagdag sa amin. Kundi ang katagumpayan ay makakamit namin sa iyo pag ikaw ay kasama namin sa aming pong mga lakad at sa aming pong paglalakbay. Ama, salamat po. Kayo ang patuloy na kumilos at gumalaw sa aming pong mga buhay. At hayaan mo, Ama, na sa aming pong pagpapatuloy, Lord, patuloy namin ipaglalaban. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga kaluluwa na sa tingin namin, O Diyos, ay napapahamak. Kung paano sinabi mo sa iyong salita, snatch them out from the fire. Lord, sa oras na ito, aming kinukuha ang sino mang Panginoon na nasa bunganga na ng impyerno. In the name of Jesus, give us the power and the ability. Lord, empower us in the name of Jesus. Use us, Lord, in Jesus' name. Lord, sa oras ng ito, ang sino mang meron sakit at karamdaman,
Aking idinideklara, Panginoon, ang kagalingan sa anumang sakit at karamdaman na meron po sila. In Jesus' name, I declare healing, I declare miracle, I declare deliverance from the sickness and diseases in Jesus' name. Sa lahat na meron pong pangangailangan, in the name of Jesus, I declare and I decree that Jesus is our Jehovah Jireh, that Jesus is our El Shaddai, the God who is more than enough, the God who will provide all our needs. Lord, sa oras na ito, I release your abundant provision upon their lives right now, in Jesus' name. Sa lahat na meron pinagdaanan na pagsubok at problema, in Jesus' name, I declare that Jesus is the answer. Si Jesus lamang ang kasagutan ng lahat ng problema at pagsubok na meron ang bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po'y makakaupo na.